Nakaka-fascinate na makita kung papaanong pinapahalagahan ng mga tao ang kanilang kalusugan at kagandahan sa loob ng libo-libong taon. Noon, honey at olive oil lang ang ginagamit nila. Pero ngayon, may mga high-tech na skincare products at treatments na. Pero pareho pa rin naman ang goal natin, magmukhang maganda at maging healthy. Sobrang layo na talaga ng mga gamit natin ngayon para sa hygiene sa mga gamit ng mga taga-Ehipto noong nakaraang 2,000 taon. Halimbawa, ang sinasabing mga milk bath ng reyna na si Cleopatra ay malamang na ginagamit para mapanatili ang kanyang kutis na malusog at kumikinang. Pero ngayon, may mga produkto na tayo na may hydroxy acids na pwede rin magbigay ng parehong benefits pero mas effortless na gamitin. Mas madali pa kaysa mag-milk bath. Ang paggamit ng taba ng hayop sa mga cosmetics at pabango ng sinaunang Ehipto ay hindi lamang limitado sa isang uri ng hayop. May iba't ibang uri sila tulad ng galing sa baka, tupa at kambing na ginagamit nila para makagawa ng iba't ibang klase ng produkto. At hindi lang yan, gumagamit rin sila ng mga extracts ng mga halaman tulad ng henna para makagawa naman ng iba't ibang klase ng cosmetics. Interestingly, yung karamihan sa mga recipe na ginagamit nila ay hindi lang pang-ayos na mukha, kundi meron ding mga healing properties. Nakakabilib yung creativity at resourcefulness ng mga sinaunang Ehipto sa paggamit ng taba ng hayop para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Grabe naman ang creativity sa paggamit ng animal fat na yan. Sino ba mag-aakalang pwede palang pang hair gel at deodorant ang mga ito? Nai-imagine ko tuloy yung mga sinaunang Egyptian na naglalakad na amoy kambing at tupa. Pero okay lang, basta gumagana eh. Maswerte tayo ngayon at marami ng ibang options para sa hygiene products. Kundi baka lahat tayo naglalakad tapos amoy hayop sa bukid. Nakakamangha talaga kung gaano kahalaga sa kanila ang kanilang kalinisan at itsura. May mga ginagamit silang produkto na gawa sa natural na sangkap tulad ng minerals at taba ng hayop para maging malinis sila palagi. Ang cool lang isipin kung paano nila nalaman yung tamang sangkap para makagawa ng magandang cosmetics gamit lamang yung mga materyales sa paligid nila. Baka nga maraming trial and error bago nila natuklasan yung perfect combination. Pero alam mo ba na ginamit din pala ng mga Egyptian dati yung itlog ng ostrich at binasag na balat ng itlog ng pagong para sa deodorant nila? Ang cool, di ba? Pero astig naman kasi na nagawa nilang gumawa ng natural at walang amoy na antiperspirant. Ngayon, marami tayong options para sa deodorant na wala namang animal products. Pero importante pa rin na basahin ang label para malaman natin kung ano talagang pinapahid natin sa katawan natin. Naisip ko tuloy, paano kung ipagpatuloy natin ang pagiging natural at subukan nating maglagay ng itlog ng ostrich at binasag ng balat ng itlog ng pagong sa kilikili natin. Tapos, kapag may nagtanong kung ano yung matinding amoy na yon, sabihin na lang natin, Egyptian-inspired ang deodorant ko. Joke lang. Well, bukod sa deodorant na gawa sa itlog ng ostrich at tortoise, ginagamit din ng mga sinaunang Ehiptong iba pang natural na sangkap para sa personal hygiene. Parang yung halo ng mantika at honey para ma-moisturize yung skin nila. Tapos, meron din silang sabon na gawa sa animal plant at oils para linisin naman ang kanilang katawan. Nakakamanghang isipin na malaki ang naging impluwensya ng sinaunang mga Ehipto sa science at medicine. Kahit nga ang modernong salita na chemistry ay nagmula sa wika na ginagamit at sinusulat ng mga sinaunang Ehipto na tinatawag naman nilang Kemet. Nakakatawang makita kung papaanong naka-impluwensya ang kanilang kaalaman at pagpapaunlad sa kalusugan at medisina. Malaki ang utang natin sa kanila sa pangunawa, sa kalinisan at sa ating kalusugan. Bukod sa mga naitulong nila sa chemistry at medicine, alam din nilang mag-astrology, mag-math at pati na rin engineering. Alam nila kung papaanong susukatin ang galaw ng mga stars at ng planeta at nakadevelop pa sila ng mga teknik para mapatayo ang mga pyramids. Nakakabilib lang isipin na kahit libu-libong taon nang nakakalipas, may mga taong nakaka-discover pa rin na nakaka-impact sa buhay natin ngayon. Ano bang pwede nating matutunan sa naiambag ng mga sinaunang Egyptian sa science at medicine? Well, ito ay nagpapakita na ang kalaman at ang pag-unawa ay naipasa mula sa mga henerasyon sa loob ng libu-libong taon. Nakakabilib din yung curiosity at exploration nila. Sa paghahangad na unawain ang mundo sa paligid natin, nakadiscover tayo ng mga bagay na nakaka-improve ng buhay natin at sa buhay ng iba. So go lang ng go sa iyong day-to-day activities, pero take time din na i-appreciate ang mga wonders of nature at yung mga contributions nila sa nakaraan. Salamat sa panonood. Kita-kits sa next video.